Okay, good morning po. Kumusta na po kayo? Today is January 24. It's 5:30 in the morning. So, ito po muli ang inyong lingkod, no? Peter De La Cruz. No? At so gusto nating talakayin ngayon, no? Yung ating advokasya. Kasi ako po ay may advokasya against corruption. So, dami nang lumalabas kasi na mga statements, no, on corruption. Ako po ay gusto ko pong mawala, no, ang corruption. Kung hindi man mawala, drastically papaba natin, no, ang bilang ng mga korap dito sa ating bansa, kasi ito talaga ang pinaka dahilan kung bakit ang bayan natin ay napakarami pa ring mahihirap na mamamayan. Alam niyo po, ang dami ng mga comments. May mga politiko na nagpapanukala ng na firing squad, no? At agree ako doon, no? Actually last year pa sa mga naunang vlogs ko, pinapanukala ko na yan yung parusang bitay. Ibalik natin ang parusang bitay para lang sa korupsyon at sa illegal drugs. Sa illegal drugs, hindi po yung mga user, ha? Dapat yung mga big time drug lords ang patawan natin ng parusang kamatayan. May mga napapanood ako na mga podcasts, no. Pangalanan ko na itong podcast ni Facts First, Christian Isguera. Kasama niya si Associate Professor Shelo Magno at saka si Senator, no, Edo Manzanas, si Ronald Llamas, no? Maganda yung talakay nila, no, pag tinatalakay nila yung corruption, but mayroon akong medyo hindi nagustuhan doon, na yung mga nagpapanukala ng itong sinabi ni Professor Shelo Magno, na yung mga nagpapanukala ng parusang pitay ay ano lang daw, pang election purposes lang. So, opinion niya yan. Pero ako, gusto kong buhayin, no, ang parusang bitay. Actually, ang stand ko nga, sabi ko nga dun sa pag nagkukwentuhan kami ng mga kaibigan ko, no, dito sa aming lugar. Sabi ko nga, imagine kung nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, ang tinukhang natin, ilan ba yung namatay? 7,000 yung recorded, 7,600 plus. Imagine kung kahit kalahati lang nun na tinukhang natin ay mga politikong corrupt. Nagkaroon sana ng napakalaking pagbabago dito sa ating bayan. Kaya ito isa sa mga gusto nating, halimbawa, ako ay isa ring kandidato, no. Tumatakbo ako bilang kongresista dito sa aming lugar sa unang distrito ng Taguig. Kapag tayo ay pinalad na maupo, no, bilang isang representative ng aming distrito, ipapanukala ko po yan, no, na parusahan po natin ng parusang bitay o kamatayan ang mga corrupt, mga plunderers natin. Kasi hanggat hindi po tayo gumagawa ng isang drastic na aksyon laban dito sa sakit ng ating lipunan na korupsyon, ay hindi po magbabago ang katayuan ng ating bansa. Pagkus, no,
lulubog pa po tayo. Kasi tingnan niyo po ang nangyayari. Parang ang mamamayan natin tinatanggap na nila na ang kanilang mga leaders ay corrupt dahil naambunan sila kahit papaano ng mga konting ayuda, no? Ng mga tulong. Diba? May namatayan, pupunta kay congressman, pupunta kay mayor, pupunta kay konsehal, at sila po ay nabigyan ng konting tulong. Magiging na yun, utang na loob na nila yun habang buhay. Samantalang kung titignan po natin, mas malaki ang nakukurakot na mga corrupt na politicians na to. So, ako po, no? Wala akong pakialam kung meron pong mabitay na politiko at yung kanilang mga kakutsaba na mga negosyante. Pitayin po natin. Huwag po tayong matakot kasi wala nang pagbabago yung bayan natin pag ganyan. Hindi natin to tanggapin na lang natin na maging mahirap ang ating bansa. At sa tingin ko naman pag nawala ang korupsyon gaganda ang ating bayan, aasenso ang ating mamamayan, aasenso ang ating bayan, at magkakaroon ng magandang progreso. Hindi po yung nasa listahan tayo lagi ng isa sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Nakakahiya po di ba? Maraming gustong mawala ang korupsyon. Kaso walang lakas ng loob yung ibang kababayan natin. At napakadali kasing ibudol ang ating karamihan sa ating mamamayan. Kaya yan, binoboto natin yung mga corrupt na opisyal ng ating bayan, ng namumuno, na alam naman natin na pinagkakakitaan na lang nila ang politika dahil maraming pera sa gobyerno tuloy-tuloy ang koleksyon ng tax sa ating mamamayan. At pagdating doon sa hatian, nagkakaroon na ng malalaking hatian. Diba? Diba po? Nakakalungkot na isipin na sa tagal na natin sa mundong ito, ang korupsyon palala ng palala. Kaya itukhang po natin, suportahan natin yung mga nananawagan na ibalik ang parusang bitay para sa mga korap na opisyal at sa kanilang mga kakutsaba, sa gobyerno. Yun lang po mga kababayan, at isang magandang umaga po sa ating lahat. Thank you.